Noong nakaraang buhay, ako mismo ang naghatid sa sarili kong ama sa Ang sigaw ko noon ay tinatawag na katarungan. Hindi niya ako minura bago siya. Bagkus, punong-puno ng pagmamalaki ang tingin niya sa akin. Hanggang sa tumunog ang putok ng baril. Doon ko lang tunay na naunawaan. Ang mga sinasabi kong katarungan. Isa lang akong piyesa sa kamay ng mga makapangyarihan. Ang pagsisisi at pagkahiya ay parang nag-aalab na kadena. Na humahawak sa aking puso. Kapag nagbukas muli ng mata, eksaktong bumalik sa sandaling handa na ang aking ama na makipaglaban. Nang magising si Yunse, agad siyang bumalik sa paaralan. Malapit nang magulo dito. Kapag nag-away, huwag kang mabahira ng dugo. Iniwan ng ama ang salitang ito. Lumiko at sumigaw sa mga matitipunong lalaki sa loob. Bakit kayo nag-aaksaya ng oras? Nasaan ang kutsilyong Shanj? Yung bagong talim na iyon. Si Wang Ye ay kilala bilang Shanj. Siya ang pinakatapat na alalay ng ama. Sa nakaraang buhay, nakataga ang kanyang mga litid sa laban na ito. Ganap na siyang naging inutil. Mga kapatid, yung maliit na salot na si Zuhai. Umakyat sa ulo ko. Ninakaw ang aming mga kalakal. Sinira ang aming sasakyan. Ngayon gusto pang sakupin ang aming teritoryo. Kaya ba itong tiisin? Tigilan mo na yan. Ang sigaw ay yumanig sa buong bahay. Tumingin ang ama sa mga galit na tao sa harap niya. Ang kalituhan sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Naiwan na lang ang matinding determinasyon. Dahil pinahintulutan ako ng langit na makabawi. Hindi na dapat maulit ang trahedya ng nakaraan. Habang mahigpit na hawak ng ama ang talim. Nang handa na akong tumakbo palabas. Iniunat ko ang kamay ko. Hinawakan ko ang pulso ni Eth. Anong nangyari, anak? Ano? Kulang ang allowance. Kumuha ka kay Tito Zhao. Tay, nagmamadali ako. Itinapon ni Papa ang kutsilyo. Si Wang Ye, Zhu Fosheng, at ang ilang dosenang kapatid ay natulala. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang panganay ng pamilya yun. Ay isang mabait na bata na marunong lang mag-aral. Karaniwan, ni hindi nga siya makatingin sa manok. Pero ngayon, naglakas loob siyang pigilan si tatay na manakit ng tao. Anak, anong klaseng salita yan? Yung salot na si Zuhai, pinabayaan na akong mangyari ito sa akin. Kung hindi ko siya tataga, paano pa ako makikisalamuha sa Linyi City? Bitawan mo na at umalis ka na pabalik sa universidad mo. Hindi ito trabaho para sa iyo. Inutusan kitang ibaba ang kutsilyo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Nabaligtad ka na. Ako ang iyong ama. May lakas ka bang makialam sa akin? Hinila ni Shanji ang binata pabalik sa paaralan. Minsan ang mga salita ng pamangkin ay magaspang pero may katotohanan. Hindi ito ang tamang pagkakataon para sa iyo. Umalis ka na. Naisa nang lumapit ni Wang Ye. Ngunit bigla siyang nahadlangan ng aking nakabibinging presensya. Nakatayo sa lugar. Hindi makagalaw ng kahit isang hakbang. Umalis ka na. Malamig na parang kinuha mula sa yelo. Lahat ng mga matitigas na lalaki ay natigilan. Yunse, parang may tubig sa utak mo. Bakit ako nagsusumikap ng ganito para kanino? Hindi ba't para kumita ng mas maraming pera? Bibilian kita ng bahay at pakakasalan kita sa hinaharap. Umalis ka sa daan. Biglang nagulat ang ama. Sa wakas ay binitiwan ang aking kamay. Ngunit sa susunod na segundo, sumulong ako ng isang hakbang. Mabilis na parang anino. Walang nakakita ng malinaw. Ang kanang kamay ko ay mabilis na humawak sa pulso ng kamay ng aking ama na maihawak na kutsilyo. Ang mga daliri ko ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tendon. Ang mabigat na kutsilyo ay bumagsak sa semento na may tunog na malakas. Ang matinis na etso ay umabot sa buong silid. Sa paligid ay tahimik na tahimik. Lahat ay nakatingin sa akin na parang ako'y isang halimaw. Yung mahina na parang dalaga na si Yun Jaya Shosheng ay nakakuha ng walang armas ng kutsilyo ni Lin Hai Meng Huyun Puchian. Naglakas loob ka na. Tatay, kung gusto mong makulong hanggang lumakad ka lang ng isang hakbang palabas ng pintuan na ito. Hindi kita pipigilan. Ikaw, maliit na batang walang kwenta. Alam mo ba ang tungkol sa Jianghu? Nakasakay na sila sa lig ko. Hindi ako babalik sa kanila. Sino pa ang tatawag sa akin na bro bukas? Lahat kayo, umalis na. Sino mang humarang sa akin ngayon? Makikipaglaban ako. Habang sinasabi ito ng tatay, yumuko siya para kunin ang kutsilyo. Malamig akong nagsalita. 2 kanto mula rito sa interseksyon. May nakaparadang puting van. Ang huling numero ng plaka ay 8. Nasa loob si Kapitan Cheng ng investigation team. Hawak niya ang bagong labas na warrant of arrest. Kapag nadikita ng dugo ang kutsilyo mo, congrats, ikaw na. Pinakamababa, 20 taon sa kulungan, baka barilin ka pa. Kung hindi ka naniniwala, magpadala ka ngayon ng isang bagong mukha na kapatid para tingnan. Tingnan mo kung nandyan pa ang sasakyan.
Tingnan mo kung ang mga tao sa loob ng kotse ay umiinom ng tsaa. Naghihintay lang sila na hulihin tayo. Agad na nagbigay ng senya si Wang Ye sa isang bata sa may pintuan. Agad namang tumakbo ang bata. Pagkalipas ng 5 minuto, nagtakbo ang nakababatang kapatid na parang naguguluhan. Ang mukha niya ay maputla tulad ng papel. Parang nakita ng multo. Totoong may mga pulis. Nasa kanto lang. Kilalang-kilala ko ang sasakyang iyon. Sasakyan ng mga undercover ng city police. May 2 sasakyan ng pulis na nakaparada sa harap ng Zeus building. Parang nagpoprotekta ng eksena. Ang mukha ng tatay ay nagbago mula sa pula at naging asul. Ang likod ay biglang nabasa ng malamig na pawis. Sobrang madilim ng Zuhai na ito. Hindi ito madilim. Ito ay tinatawag na dimensional na pag-atake. Tatay, ngayon ay taong 2,000. Nakalipas na ang kalahating taon mula nang pumasok ang milenyo. Ang estilo mo ay luma na. Hindi na basta-basta ang mundo ngayon. Ito ay tungkol sa mga ugnayang tao. Ito ay tungkol sa operasyon ng kapital. Ito ay tungkol sa mga batas. Bakit naglakas loob si Zuhai na agawin ang teritoryo mo? Dahil nag-iisip siya. Huwag kang gumamit ng kutsilyo. Dahil gagamitin niya ang lakas. Ikaw lang ang magdadala sa sarili mo sa kulungan. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Sila na ang nagpakita ng galit. Gusto mo bang maging takot na pagong? Hindi ko kayang lunukin ang ganitong sitwasyon. Tatay, anak mo ako. May nang-api sa akin. Tatay, mas gusto ko pang gantihan siya. Pero palitan natin ang paraan. 3 araw. Tatay, ipasa mo sa akin ang mga kapatid na ito. King Shan, ibigay mo sa akin ang opisyal na selyo ng kumpanya. Pati na rin, ipatapon mo sa mga kapatid ang mga kutsilyo nila. Hindi ako hahawak ng kutsilyo. Hindi ako gagamit ng baril. Sa loob ng 3 araw, papaluhurin ko si Zuhai sa harap ng bahay natin. Ipapabalik ko lahat ng teritoryong inagaw niya. At dadalhin pa niya mismo ang pera dito. Kung hindi ko magawa, hindi na kita papakialaman kahit kailan. Gusto mo bang makulong? Ako ang magdadala ng pagkain sa'yo. Pamangkin, nabobo ka na ba sa kakaaral? Si Zuhai ay hindi mabait na tao. Huwag kang magyabang ng sobra. Naniniwala ako sa'yo. Pero kung hindi dahil sa'yo ngayon, malamang nakakulong na ako sa selda ngayon. Itong buhay na ito ay ikaw ang nagligtas. Itong kumpanya ay para sa iyo rin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Bunso, sa ngayon, bukod sa mga taong ito. Wala tayong iba. Ano ang balak mong gawin sa kanya? Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na galit. Hindi ba't madali lang ito? Tatay, palitan mo muna ang suot mo. Pumunta ka bumili ng suite. Pinakamahal na suite. Kinabukasan sa Guomao Building ng Lehigh City. Pinahirapan ako. Nahihirapan akong huminga. Ang suite na ito ay sobrang sikip parang nakatali na baboy. Hindi ko na maitaas ang braso ko. Anak, pwede bang huwag mo na lang isuot? Mukha kang bughaw na pagong sa suot mong iyan. Ang set na yan, mahigit 8,000 pa. Marami ng inuman ang kayang bayaran yan para sa mga kasama ko. Armani yan. Kapag sinuot mo yan, hindi ka na magiging lider ng mga siga sa lumang bayan, kundi sikat na negosyante sa Lehigh City. Chairman yun po siyan. Pagkatapos, nagbihis din ako ng isang madilim na gray na tailored suit, na akma sa katawan, na naglalarawan sa batang katawan na matangkad at payat, na nawala ang anyo ng isang estudyante, at nagdagdag ng kaunting kapanatagan at tigas. Parang isang batang elite na bagong pasok sa negosyo. Umalis na. Tandaan pagdating sa kumpanya. Tuwid ang likod, huwag masyadong magsalita. Kung talagang hindi mo na kayang pigilin, murahin mo na lang sa isip mo. Sa isip lang. Naiintindihan ko. Sobrang daldal, sino ka ba talaga? O ako ang hari. Biglang nandito na sa pangkalahatang transportasyon. Maraming matitipunong lalaki ang naglalaro ng baraha at nagkukwentuhan sa bakuran. Nagsisigawan. Ay naku, ay naku. Ay naku, dumating na ang kuya. Lahat ay lumingon. Agad na tahimik. Nakatitig ng malaki ang mga mata. Nakita ang 2 lalaking nakasuit na pumasok sa pintuan. Ang nasa unahan ay may katawan na parang tigre. Siya ang kanilang nakatatandang kapatid na si Yun Putian. Kasunod niya ang isang binatilyo, na may malamig na aura. Siya pala ang kanilang bunso na si Yunse. Shit, anong nangyari, kuya? Nakaayos ng maayos. At iyon ay si Ginoo, diba? Ang galing ng kanyang karisma, parang sa mga pelikulang Hong Kong. Hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin sa paligid. Diretso akong pumunta sa silid ng pananalapi. Kuya Zhao, kunin mo ang libro ng mga account. Ginoo, bakit mo kailangan tingnan ang libro ng account? Ang bagay na ito ay nakababagot. Hindi mo maintindihan. Si Zhu Fosheng ay isang matagal ng empleyado ng kumpanya. At siya rin ang pinakamalapit na katiwala ng ama. Ngunit alam kong mabuti
na ang taong ito ay hindi tapat, at takot na takot, at isa pang tipikal na taong walang paninindigan. Hindi ko titingnan. Basahin mo na lang sa akin. Basahin mo lang ang gastusin sa pakikitungo noong nakaraang buwan. At pati na rin ang detalye ng mga binili kanina. Nabahala si Zhou Fosheng. Pero hindi siya naglakas loob na sumuway. Napilitan siyang kunin ang ledger. 10 toneladang bakal ang binili. Presyo bawat piraso 3,200. Kabuuan 32,000. Noong nakaraang buwan, ang average na presyo ng bakal ay 2,600. Saan ka bumili, Tio Zhou? Ginto na may diamante. Tumaas ang presyo ng bakal ng 20%. Kaya iyon ay isang urgent na order. May bayad para sa pag-urgent, Sige, tuloy natin. Noong Mayo 8, gastusin sa paanyaya, 50,000. Sino ang inanyayahan? Inanyayahan ang ilang lider ng ahensya. Sino-sino, ano ang mga apelyido nila? Saan kumain? Ano ang ininom? Lubos nang nagpanik si Zhou Fosheng. Nautal at hindi masagot. Si Kuya Liu ang nag-ayos ng lahat ng ito. Hindi ko masyadong alam. Sa susunod na segundo, bigla kong pinalo ng malakas ang ledger. Hindi malakas ang tunog. Pero ramdam ang matinding presyon. Natakot si Zhou Fosheng at napaupo sa sahig. Tito Zhao. Ang kalagayan ng aklat na ito ay parang basura. Hindi ko natatanungin kung magkano ang ninakaw mo. Pero kaninong bulsa talaga napunta ang 50,000 pondo para sa pakikisalamuha? At sino ang nag-utos sa iyo na gumawa ng peking talaan? Mas mabuting pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Namuti bigla ang mukha ni Zhou Fosheng. Nanginginig ang kanyang mga labi. Takot na takot ang tingin niya sa akin. Tito Zhao, maghilamos ka muna, puro pawis ka na. Anong nangyari, anak? May mali ba sa mga tala? Tay. Kung bakit nabubuhay pa ang kumpanyang ito hanggang ngayon, ay dahil matibay ka. Tara na. Malapit na ang oras. Pumunta para makipagkita kay Zuhai. Talagang pupunta tayo. Wala naman tayong dinala kahit ano. Walang kasiguraduhan si Itay. Sinong nagsabing wala tayong dala? Hawakan mo. Mula sa daladalang attach case. Kinuha ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Ibinigay sa ama. Naguguluhan ang ama habang tinatanggap. Binuksan at tiningnan. Halos malaglag ang mga mata. Tungkol sa Zhou Entertainment Center. Walang safety sign, ulat ng investigasyon sa malaking panganib ng sunog sa Dingsheng East. Anak, saan mo nakuha ito? Huwag mo nang tanungin. Tanungin mo lang, biyaya ito ng ating ninuno. Tara na, chairman yun. Turuan natin ang mayabang na si Young Master Zhou. Kung ano ang totoong ibig sabihin ng patayan sa loob ng sindikato. Laging handa si Young Master. Paano kung may kalokohan ang mga Zhou? At least, mapoprotektahan ko si kuya. Ilabas mo. Itapon mo lahat. Ate, ilang piraso lang itong bato. Hindi naman ito labag sa batas, di ba? Ano ang gagawin natin ngayon? Papatayin tayo at kukuha ng teritoryo. Kukuha tayo ng protection fee. Pupunta tayo para sa negosyong usapan. Para makipag-usap tungkol sa malaking negosyo na milyon. Sino na ang nakita mong may milyon-milyong yaman na boss? Na may mga bato sa bulsa habang nakikipag-usap sa kontrata. Tawag dito ay pagpapababa ng halaga. Makinig ka sa akin. Ngayon, tayo ay mga taong may pinag-aralan. Pagdating ng tatay sa lugar, maglalagay ako ng alituntunin para sa iyo. Palaging ngumiti. Ano? Nakaupo na siya sa mukha mo at naglalabas na. Pinapatawa mo ako. Pumunta ako para makipag-usap. Hindi para magpatawa. Masyadong mainit ang ulo ng kapatid na ito. Baka magkasakit ka sa loob. Bibilangin ko ang utang mo. Dalhin natin ang 30 na kapatid at sumugod tayo. Ilagay si Zuhai sa ihi. Masaya ba? Ha. Talagang masaya. Ha. At pagkatapos, ang mga gastusin sa medisina. Sino ang magbabayad? Sino ang hulihin? Magkano ang babayaran natin? Ilang taon kang nakakulong? Hindi na nagsalita ang tatay. Masama ang loob niya. Pagkatapos ng laban na to, baka mawalan kami ng daan-daang libo. Kailangan pang tumakas para umiwas. Sobrang lugi na talaga. Subukan ko ibang paraan ng pagkalkula. Kung papayagan kong mabankrupt ang kumpanya niya, magkakaroon siya ng utang. At magiging isang walang tahanan na aso mula sa mayamang binata ng zoo. Sa huli, dahil sa mga krimen sa ekonomiya, makukulong siya. At ang pera niya ay magiging pera namin. Ha. Ang teritoryo niya ay magiging teritoryo namin.
Hindi lang siya kailangang lumuhod at humingi sa amin. Kailangan pang ilaan ang natitirang buhay sa loob ng piitan. Tatay, sabi mo mas makabubuti kung talunin siya. O mas makabubuti kung sirain siya. Ha 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 ha. Anak, kung sakaling nasa daan ka na. Mukhang wala na tayong pakialam sa mga matatandang katulad natin. Sobrang madilim nito. Hindi ito tinatawag na madilim. Ito ay tinatawag na operasyon ng kapital. Tinatawag itong dimensional na pag-atake. Matuto ka, marami pang ganitong bagay sa hinaharap. Sige, nakikinig ako sa iyo. Ngayon, kahit na itapat niya ang kutsilyo sa lig ko. Umiti pa rin ako sa kanya. Basta't makuha ko ang pera niya. Huwag nang magbiro, kahit tawagin siyang lolo ay okay na. Hahaha, hindi nagtagal. Isang grupo ang matagumpay na nakarating sa Zeus Building. Sa silid, nakaupo si Zuhai na nakataas ang isang binti sa pangunahing upuan. Nang makita ang kanyang ama na pumasok, umiti siya ng may pang-uyam. Bro, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dalawang bagay lang ang dahilan ng pagdala ko sa iyo dito ngayon. Una, ang cargo line sa South Wharf ay akin. Pangalawa, para mabawi ang gasto sa medikal ng kapatid ko na nasaktan noong nakaraan. Kailangan mong ilabas ang 500,000. Basta't pumayag ka sa dalawang kondisyong ito. Maging mabuting kapitbahay pa rin tayo sa hinaharap. Kung hindi ka papayag, mukhang mahirap ang pagkain na ito ngayong araw. O kaya iiwan mo ang teritoryo. Kailangan mong iwanan ang isang kamay. Zuhai, nananaginip ka. Ang Pierre ay pinaglabanan ng mga kapatid ko gamit ang kanilang buhay. Bakit ko ito ibibigay sa iyo? Kailangan mo pang kunin ang kamay ko. Kung ganun, wala nang pag-uusap. Zuhai ay ngumiti ng malamig. Isang iglap ng kamay. Agad na umusad ang mga tauhan sa likod ko. Itinaas nila ang mga baston ng sabay-sabay. Biglang bumaba ang temperatura sa hangin sa silid. Parang naamoy na ang amoy ng dugo. Sandali lang, huwag magpanik. Pagkasabi ko nito, lahat ng tingin ay nakatuon sa akin sa tabi. Makalipas ang ilang saglit, dahan-dahan kong binuksan ang aking bag na pang-opisina. Kinuha ko mula sa loob ang isang itim na mahaba at pahabang bagay. Napangiti ako. Pinindot ko ang switch. Nagsimulang kumurap ang pulang ilaw ng recorder. Huwag kang tumigil, Zhu Xiao. Magpatuloy ka. Kanina, sinabi mong kaninong kamay ang iiwan dito. Lakasan mo ang boses mo. Maging malinaw ka. Ang panggugulo ay nagsisimula sa 3 taon. Hanggang 1-0 taon. Ang sinadyang pananakit na nagdudulot ng malubhang pinsala ay 3 taon hanggang 1-0 taon din. Ibabackup ko ang recording na ito sa aking abogado. At ipapadala sa lugar na makakapagpahinto sa'yo. Naglalaro ka ng madilim. Huwag mong sabihin ganyan. Ito ay isang negosyo na kaugalian. Ganyan ang mga malaking kumpanya kapag nagkikita. Nagtitira ng ebidensya para hindi magkaalitan sa hinaharap. Ngunit si Zhou, bakit ang itsura mo ay napakapangit? Hindi mo ba narinig ng maayos kanina? Gusto mo bang ulitin ko? Si Zuhai ay talagang nagalit. Sa sariling teritoryo, pinahiya siya ng mag-amang ito. Kung kumalat ang balitang ito, wala na siyang lugar sa mundo ng mga tao sa baybayin. Basagin mo iyang bagay na iyan. At tong 2 inutil na aso, ipasok mo sa de. Kung may mangyari, ako ang bahala. Sa mga sandaling iyon, biglang bumangga ang ama sa mesa. Tumayo. Tingnan ko kung sino ang may lakas na gumalaw. Gusto kong makita kung kanino ang teritoryong ito. Bago pa makapagsalita ang ama, pinindot ko ang kanyang balikat gamit ang isang kamay. Para umupo siya, inilayo ng ama ang aking kamay. Nagmumurang sinabi, "Anak, ano na ang sitwasyon ngayon? Hindi mo ba nakikita? Tay, ikaw ang chairman." Ang chairman ay hindi kumikilos. Nag-iisip lang. Tapos na. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang pulang maliit na aklat. Ang pulang pabalat na iyon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng silid, ay mas nakakasilaw pa kaysa sa itak. Mga kapatid. Ayon sa Artikulo 274 ng EE Batas, ang pamamaraan ay mula sa pinagmulan. Ayon sa Artikulo 274 ng EE Batas, ang mga nag-organisa at namumuno ng organisasyong may katangian ng sindikato ay papatawan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa 7 taon. Ang mga aktibong kalahok ay papatawan ng pagkakakulong mula 3 hanggang 7 taon. Itong talim na ito. Ikaw ang pangunahing salarin. 7 taon na ang nakalipas. Naghihintay ang asawa at mga anak mo hanggang sa magputi ang buhok. Para sa ilang libong yuan na sahod ni Zuhai. Sulit ba? Kayong mga walang silbi.
Natatakot sa isang estudyanteng kolehiyo ng ganito. Bilisan mo at tapusin mo sila para sa akin. Nang marinig ito, kalma akong muling binuksan ang aking maleta. Kinuha ko ang isang bahagi ng makapal na dokumento. Ipinakita ko lang ang pamagat, pero sapat na ang ilang salitang iyon para matakot ng husto si Zuhai. Zhu Xiao, wala namang saysay ang paglalaro ng buhangin. Pag-usapan natin ang mga bagay para sa matatanda. Aysat vesan. Halimbawa, ang kaligtasan sa sunog. At halimbawa, ang pagsunod sa mga regulasyon. Ayon sa aking kaalaman, ang cash flow ng Zeus Restaurant ngayong buwan, mukhang hindi masyadong maganda. Kung ang material na ito ay lumitaw sa desk sa itaas. Huminto ako sandali, tumingin kay Zuhai, parang tinitingnan ang isang daga na nahulog sa bitag. Pansamantalang isasara ng 3 buwan. Malaking multa at bayarin. Zhu Xiao, hulaan mo. Noong panahong iyon, ang mga nagpapautang sa iyo. Hindi ba't aalisin ang balat mo? Nang marinig iyon, butil-butil ang malamig na pawis sa noo ni Zuhai. Ang mga interes ng mataas na utang na iyon ay kayang lamunin ang buong pamilya Zhu hanggang walang matira kahit buto. Umatras na kayong lahat. Nagtinginan ang mga gon sa isa't isa. Sa huli, parang nabigyan ng amnestya, umalis sila sa silid. 3 tao na lang ang natira sa silid. Tumingin sa akin ang aking ama. Punong-puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Isang libro, ilang piraso ng papel. Mas epektibo pa kaysa sa itak ni tatay. Huwag masyadong magalit, Zhu. Ngayon, pwede na tayong mag-usap ng mahinahon tungkol sa bayad pinsala. Sige, sabihin mo, paano ba natin matatapos ang usaping ito? Magkano ang gusto mo? Itinuro ko kay Zuhai ang 3 mahahabang daliri. 3 milyon. Medyo nanlumo ang hangin sa silid. Halos mahulog ang mga mata ng ama sa lupa. Anak, nababaliw ka na ba? Noong panahon ko, hindi ko rin kayang magtakda ng ganitong presyo. 3 milyon. Nabaliw ka na ba sa kakulangan ng pera? Nang hihingi ng pera, naglakas loob kayong manghutot sa akin. Maniwala ka, pupunta ako ngayon para magulat at hulihin kayo. Zhu Xiao, ako ay isang mamamayang sumusunod sa batas. Paano ako manghihingi? Ang 3 milyon ay may mga resibo. Bayad sa serbisyo at pinsalang emosyonal. Magandang bayad sa serbisyo. Sige, kalkulahin mo ito para sa akin. Ano bang ginawa ko? Na nagkakahalaga ng 3 milyon. Kung hindi mo maunawaan. Ngayon, huwag kayong mag-isip na makakalabas kayong nakatayo. Pareho kayo ng ama mo. Unang bayad para sa pinsalang emosyonal. Ang aking ama, si Yun Puchian, kahit na medyo magaspang ang itsura, ay may malambot at sensitibong puso. Ife, pumasok ang tao mo na may dalang kutsilyo. Malubhang nasaktan ang kanyang batang isipan. Dahil dito, nanginginig na siya ngayon. Narinig ito ng kanyang ama. Nagtaka siya sandali. At pagkatapos ay mabilis na nanginginig din siya. 1 milyong piso para sa kalusugan ng isip ng isang matanda. Mahal ba, hindi naman? Saan galing ang mga bandido sa bundok na ito? Ikalawang pagkakamali sa bayad sa trabaho, Daubauday. Ako ay isang mag-aaral mula sa prestihiyosong universidad sa larangan ng batas, Daubauday. Mahalaga ang aking oras, Daubauday. Para lang ayusin ang maliit na bagay na ito, Daubauday. Nasayang ang isang buong araw ko, Daubauday. Ayon sa aking pamantayan sa konsultasyon, Daubauday. Kasama ang bayad sa overtime sa gabi, Daubauday. Kukunin ko ang 500,000, Daubauday. Bakit hindi ka pumunta at magnakaw? Huwag magmadali, may malaking kita pa. Ikatlong bayad para sa komersyal na lihim. Sa aklat na ito, naka-record ang mga lahat ng kaugnay na iligal na record ng pamilyang Zhu sa nakaraang 5 taon. Kung ang mga bagay na ito ay lumabas sa mesa ng opisina ng lungsod. Ano sa tingin mo ang mangyayari kay iyong ama, si Zhu Zhenhai? Gaano katagal ka na bang nagtatrabaho sa makinang panahi? O sa tingin mo ba ay kayang tumagal ang presyo ng stocks ng pamilya Zhu? Sa ilang mga pagbagsak. Agad na pumuti ang mukha ni Zuhai. Ang kanyang kanina ay mayabang na ugali ay tila nabuhusan ng malamig na tubig. Nawala ng tuluyan. Tinutukan niya ang mga kopya. Paano mo nakuha ito? Hindi ito mahalaga. Mahalaga ay kung gaano pa karaming oras ang natitira sa iyo. Ngayon ay 55 ng gabi. Ang aking pribadong abogado ay nakaupo sa isang cafe na 500 metro ang layo mula sa himpilan ng pulisya. Kung hindi ko siya tatawagan, ilalagay niya ang orihinal na email at ang reklamo sa mailbox ng himpilan ng pulisya. Mayroon ka pang 5 minuto. Bumili ng kapayapaan sa halagang 3 milyon. O isama ang buong pamilyang Zhu. Pumili ka. Anak, saan tayo makakakuha ng abogado? Si Ergaw ng ating baryo ay hindi ba nagtrabaho sa construction? Kailan siya naging abogado?
Aba, aking ama. Tumahimik ka na. Ito ay tinatawag na psychological game. Bawat segundo ay lumilipas. Basang-basa na ang shirt ni Zuhai. Unti-unti nang bumabagsak ang kanyang psychological defense. May 1 minuto pa. Mukhang matatag si Zhou Xiao. Tay, aalis na kami. Pupunta sa City Hall para maging mabuting mamamayan, ayos lang. Sabi ko na nga ba, kuripot talaga ang batang to. Ni hindi makapaglabas ng 3 milyon. Kaming mag-ama, sunod-sunod. Malalaking hakbang papunta sa pinto. Sabi ko, huwag ka munang lumabas. Kung noon mo pa ginawa yan, sana tapos na agad, Young Master Zhou. Gusto ko talaga ang mga katulad mong marunong makisama na low-level player. Sa tahimik na silid, lalo pang naging masakit ang mga salitang iyon. Kalmado akong kumuha ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento at inilapag ito sa harap ni Zuhai. Sa pabalat, may 5 malalaking itim na titik, kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Si Zuhai, na handa nang kunin ang kanyang tseking libro, ay napatigil ang kamay sa ere. Ito, ano ito? Si Zhao ay isang tao na tuwid. Handa siyang magbigay ng 3 milyong yuan na bayad para sa pananahimik. Ngunit ako ay isang taong may prinsipyo. Kung tatanggapin ko ang perang ito ng direkta, iyon ay extortion. At maaari akong makulong. Hindi ako gumagawa ng mga iligal na bagay. Kaya kailangan nating palitan ang pangalan. Gawing legal na transaksyon sa negosyo ito. Anong transaksyon? Binuksan ko ang kontrata. Itinuturo ang mga probisyon sa 2 pahina. Yung inabandunang graba sa kanlurang bahagi ng lungsod. Naka-assign ito sa kumpanya ng seguridad ng aking ama. Yung lugar na iyon, walang ibon na pumapara. Kahit mga asong gubat, hindi pumupunta roon para umihi. Ngayon, ibinibenta ko ito sa halagang 3 milyon sa Jiang Group. Tama lang ito, di ba, Zhou Xiao? Ito ay isang sapilitang pagbebenta. Ang lupa ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang lupa ay talagang walang halaga. Ang lupa ay walang halaga. Ngunit hindi ba nagkakahalaga ng ganitong halaga ang kalayaan ni Zhou Xiao? O iniisip ba ni Zhou Xiao na ang aklat na nagtatala ng lahat ng maruming transaksyon ng pamilya Zhou ay higit pa sa simpleng halaga ng lupa? Hawak ni Zuhai ang kontratang iyon. Alam niyang nahulog na siya sa bitag. Kapag pumirma, siya ay magiging biktima. Kung hindi pumirma, siya ay magiging bilanggo. Magaling ka, bata. Talagang hindi ko dati pinahalagahan ang kakayahan mo. Mas matindi ka pa kaysa sa tatay mong tulisan. Sobra naman. Pirmahan mo na, Zhou Xiao. Nasa relo pa ang abogado ko. 58:58 na. Nanginig si Zuhai. Hindi na naglakas loob na makipag-usap ng walang kabuluhan. Kinuha ang panulat. Sa kontratang parang kasunduan sa pagbebenta ng sarili. Pumirma ng pangalan. Pinatungan ng opisyal na selyo. Muli niyang inilapag ang isang tseke na nagkakahalaga ng 3 milyon. Sa ibabaw ng mesa, hawak ang pera, hawak ang kontrata. Talagang tinupad ni Emily Zhou ang kanyang pangako. Maligayang pakikipag-collaborate. Ang lupang ito ni Emily Zhou ay may malaking potensyal para sa development. Naniniwala akong sa kamay ng Zhou Group. Tiyak na mapapakinabangan ito. Kung may ganitong negosyo ulit sa susunod, huwag kalimutang hanapin ako. Bibigyan kita ng 2% diskwento. Nang matapos, kami ng anak ko ay naglakad palabas ng kwarto, isa't isa sa unahan at likuran. Maluwag ang aming lakad. Tapos na ang anak. Nasa kamay na ang 3 milyong. Talagang naibenta ang pinagsamang bato. Nakasulat sa puting papel at itim na tinta. May pirma ng pulang selyo. May bisa sa batas. Mula ngayon, tatay. Tayo ay magiging mga lehitimong negosyante. Talagang mataas ang antas. Dati, nagdadala ako ng isa liig ng iba. Para lang makakuha ng ilang libong piso. Ikaw, sa isang pirasong papel na ito. At ilang salita, nakakuha ka ng 3 milyon. Ito ang tinatawag ng mga taong may kultura. Tay, nasaan na tayo? Ang 3 milyong ito ay unang kita pa lang. Mahaba pa ang daan na tatahakin natin. Naku, anak. Nasa kamay pa ng batang iyon ang kopya ng libro ng mga account. Kung sakaling malaman niyang peke iyon. Sino ang nagsabi sa iyo na peke iyon? Hindi ba't sinabi mo na ginawa mo iyon para lokohin siya? Ginawa mo ba ito ng magdamag? Ang totoo, hindi mo mapapeke. Ang peke, hindi mo magagawang totoo. Ang halo ng totoo at peke ang pinakadelikado. Doon sa kopya. Ang unang 1-0 pahina ay totoo. Yung sumunod, puro tala lang natin sa pagbili ng gulay nitong mga nakaraang taon. Pag napansin niya iyon, natapos na ang ating malaking plano. Kakatapos lang naming lumabas sa bahay kainan ng Zhou. Agad na lumapit si Wang Ye. Kamusta, young master? May nangyari bang masama? Nakita kong may dalang mahigit 10 bodyguard ang batang Zhou. Kung magkaengkwentro, kulang ang mga bakal na tubo sa likod ng sasakyan ko. Walang dapat alalahanin si Tio Wang sa mga bakal na iyon. Tingnan mo na lang. Malaking paligsahan 30,000 ng channel 3 milyon ako. 30,000 malaking paligsahan 3 milyon ako channel. 3 milyon ako. Nabasag ang boses ni Wang Ye.
Parang isang tandang na sinakal. Halos lumabas na ang mga mata sa kanyang mga siko. Naku, Diyos ko. Pamangkin. Nabasag mo ang vault ni Zuhai. Tatay, si Wang Ye. Noon, kasama ninyo ang mga kapatid na may 20 tao. Nang nagdala ng pakwan para mangagaw ng teritoryo. Nakatanggap sila ng 3 saksak. Sa huli, anong natira sa kanila? Parang 800 ang nakuha ko noon. Dahil ako ang namuno. Nakakuha pa ako ng dagdag na 200 para sa gamot. Halos ibinuwis ko ang buhay ko. Nagdugo ako ng todo. Para lang makuha ang 800 pesos. Iyon ay perang kapalit ng buhay. Pinakamurang uri ng paggawa. Tahimik ang tono ko. Ngunit bawat salita ay tumatago sa puso. Ngayon, hindi ako gumalaw ng kahit isang daliri. Kundi nagbukas lamang ng aking bibig. Nagprint ako ng ilang piraso ng basura. At naglagay ng stamp na parang labanos. At nakakuha ako ng 3 milyong. Ilang beses na iyon. Tay, marunong ka bang magkwenta? Hindi kayang kwentahin ni Itay. Pero labis siyang nabigla. Isang uri ng ideyang hindi pa niya nararanasan ang tumama sa kanya. Parang sumabog ang matigas niyang ulo ng bandido. Ito ang tinatawag na karapatang ari sa kaalaman. Ito ang tinatawag na pag-atake mula sa mas mataas na antas. Tay, nagbago na ang panahon. Hindi na uso ang magpakasiga-siga ngayon. Iyan ay panahon pa ng GCC. Ang kailangan nating gawin ay magsuot ng Amerikana. Magkurbata. At gamitin ang batas at kontrata para makuha ang gusto natin. Iyan ang tunay na negosyante. Anak, napakagaling mo na talaga. Dati akala ko walang kwenta ang mag-aral. Walang silbi ang isang iskolar. Laging gusto kang sanayin sa martial arts. Natatakot siyang maapi ka. Ngayon, mukhang mali ang ama. Ang ama ay isang tao na walang pinag-aralan. Mababaw ang pananaw. Saan ba rito ang iskolar? Ito ay parang sibathala ng kayamanan na bumaba sa mundo. Masyado namang mabigat ang sinabi mo, Itay. Magsikap ka mula ngayon. Narinig mo ba? Ipasa mo ang aking mensahe. Pagkatapos nito, lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa kumpanya ay sa anak ko na. Kung siya ang nagsabi na pumunta sa silangan, sino ang magtatangkang pumunta sa kanluran? Kung may pumunta sa kanluran, puputulin ko siya at ipapakain sa aso. Sino mang mga has na magpasabog sa harap niya, ay makakasagupa sa akin. Kapatid, huwag kang mag-alala. Sino ang mga has na saktan ang pamangkin? Ako, si Wang Ye, ang unang magbomba sa kanya at sa kanyang pamilya. Wang Ye, magpakumbaba ka. Tayo ay isang lehitimong kumpanya. Huwag basta-basta magdala ng mga pampasabog. Kailangan matutunan ang mag-report ng V. Ang pag-report ng V at hulihin sila ay ang pinakamataas na uri ng kahihiyan. Mas mataas o mas maraming isip ang mga estudyante sa kolehiyo. Panandali ang naalis ang krisis. Nakatikim si Zuhai ng ganitong pagkatalo. Sa maikling panahon, hindi siya magtatangkang kumilos ng basta-basta. Ngunit alam ko, ang mabangis na lobo ng pamilya Zhu ay balang araw ay babalik. Anak, umuwi na tayo. Nang dumaan tayo sa Universidad ng Linhai, pinahinto ko ang sasakyan. Tatay, bumaba na ako. May isa pang mas mahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Universidad ng Linhai. Dito ko ginugol ang aking kabataan. At dito rin ako nag-iwan ng pinakamaraming pagsisisi. Anong nangyari, anak? Saan ka papupunta para mangolekta? May utang din dito sa paaralan. Sobrang hindi ito katanggap-tanggap. Pati mga estudyante hindi pinapalampas. Hindi ka ba mangolekta at maghahanap ng utang? Kanino ang utang? Pursigido akong habulin ang isang utang na pinagsisisihan ko noong nakaraang buhay. Isang babae na hindi na nakabalik sa Tatay, umuwi ka na muna. Walang kailangan iwan ng pinto para sa akin ngayong gabi. Pagkatapos kong sabihin ito, mabilis akong naglakad patungo sa Tore ng Elepante. Ang aking likod ay puno ng determinasyon. Naiwan ang 2 matandang lalaki na pinagsama ay mahigit 100 taon. Na nagtinginan sa isa't isa. Ako si Wang Ye. Tama ba ang narinig ko? Ang bakal na puno natin ay mamumulaklak na. Hating gabi sa lumang bahay ng pamilya yun. Tulog na ang ama. Malakas ang kanyang hilik, parang kulog. Tahimik kong pinagmamasdan ang ama ng matagal. Sa nakaraang buhay, hindi pa siya nakalabas ng kulungan, namatay na siya sa lungkot. Sa buhay na ito, habang pinapakinggan ko ang pamilyar na hilik na ito, nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan. Pa, matulog ka ng mahimbing. Bumalik ako sa sarili kong maliit na kwarto. Sinimulan kong pag-isipan ang susunod na plano. Nakuha ko na ang 3 milyon. May puhunan na ako. Napanatag ko na rin ang loob ng mga tao. Pero para labanan ang napakalaking pamilya Zhu, hindi sapat ang kaunting perang ito. Kailangan ko ng mga kakampi. Kailangan ko ng isang malakas na suporta. Isinulat ko sa papel ang isang pangalan, Lin Zenshan. Sa alaala ko noong nakaraang buhay. Eksakto ngayong gabi. Si Lin Zenshan ay napahamak dahil sa plano ni Zuhai, ang tiyo niyang si Zoe. Lumagda ng isang kasunduan sa pustahan tungkol sa lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pagkalipas ng 3 buwan, naputol ang daloy ng pondo ng Lin Group. Bumagsak ang pamilya Lin. Ang lungsod ng Linhai ay naging kontrolado ng pamilya Zhu. Lalo akong nawala ng pagkakataong makabangon.
Gumuhit ako ng bilog gamit ang pulang panulat sa pangalan ni Lin Zhenqian. Kaya hindi pwedeng bumagsak ang pamilya Lin. Ang pagtulong sa pamilya Lin ay hindi lang para suklian ang utang na loob noon, kundi para rin samantalahin ang pagkakataon. Ang mga koneksyon at yaman ng pamilya Lin. Pati na ang lupa nilang malapit nang tumaas ang halaga. Imbes na maagaw ng pamilya Zhu, mas mabuting ako na lang ang kumuha. Kinabukasan, nagsuot ako ng malinis na puting kamiseta. At inayos ko lang ng bahagya ang buhok ko. Makikita ang sigla at kasiglahan ng kabataan. Malalim akong huminga. Tahimik akong nagdasal sa aking puso. Sa buhay na ito, pupunuin ko ang lahat ng aking mga panghihinayang. At ang lahat ng benepisyong nararapat sa akin. Babalikan ko ng buo, walang kulang. Si Lin Chengxin, nag-iisang anak na babae ni Lin Zhenqian, ang pinakamayamang tao sa Linhai. Ang pinakamaganda sa departamento ng pananalapi. Kilalang-kilala bilang isang mataas na bulaklak sa buong paaralan. 3 buwan mamaya, napasira ang chain ng pondo ng Lin Group. Si Lin Zhenqian ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali. Ang mapagmataas na snow lotus na ito. Sa isang gabi ay bumagsak sa alikabok. Nakalock ang mansyon ng Ili. Naka-impound ang mamahaling sasakyan. Yung mga manliligaw na dati nakapaligid sa kanya. Biglang nagbago ng anyo. May ilan pang nagpasama ng masama. Gustong pilitin siyang mag-alok ng alak. Sa nakaraang buhay, iyon ay isang gabi ng malakas na ulan. Nasa tabi ng kalsada ako, naglilinis ng mga plato sa karinderya. Nakita ko ang dating napaka-maimpluwensyang reyna ng paaralan. Basang-basa siya. Para sa ilang daang piso. Nakikipagsabayan siya sa isang lasing. Pero noon, isa rin akong anak ng BF. Sarili ko'y hindi ko maingatan. Kaya't tanging nakatitig na lang ako habang siya dinudurog ng buhay. Ipinagsiksikan ko ang mga mabigat na alaala sa aking puso. Diretso siyang humarang kay Lin Chengxin na papalapit. Anong ginagawa mo, may kailangan ka ba? Nakunot ang noo ni Lin Chengxin. Maligamam ang tono. Huminto ang ilang lalaki sa paligid. Naghihintay na masiyahan sa palabas. Baka nababaliw na ang batang ito. Parang palaka na gustong kumain ng swan. Si Lin Xiaohua ay kaya niyang lapitan. Hindi niya man lang tiningnan ang kanyang pinagmulan. Binaliwala ko ang mga bulong-bulungan sa paligid. Tumingin ako kay Lin Chengxin at bigla siyang ngumiti. Ngumingiti siya ng may kagandahang asal. Si Lin Chengxin ay kusang umatras ng kalahating hakbang. May bahid ng galit sa kanyang mga mata. Mangyaring magpakaseryoso. Tabi dyan. Ibababa ko ang boses ko. Lin, ang campus beauty. Gusto mo bang iligtas ang buhay ng tatay mo? Biglang lumaki ang mga mata ni Lin Chengxin. Sa malamig niyang mukha, sa wakas ay mailumitaw na bitak. Anong ibig mong sabihin? Totoo ngang may problema ang tatay niya nitong mga araw. Kahit ang mga mataas na opisyal ng kumpanya ay bihirang malaman ito. Paano ko malalaman? Eksaktong 5:30 oras na ng pagkain. Yung lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod ay parang isang malaking hukay. Kung pipirma si Ginoong Lin. Tapos na ang pamilya Lin. Bumagsak ang libro mula sa kamay ni Lin Chengxin na may malakas na tunog. Ang kanyang mukha ay nagiging maputla. Ang tatay ay pupunta ngayong gabi para pirmahan ang kontrata. Ang kanyang boses ay nanginginig. Unang pagkakataon kong malaman. Ang kaklase kong tahimik sa araw-araw. Ay tila napaka-estranghero. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay may gamot ako. Tamang lunas para sa sakit ng pamilya Lin. Itinuro ko ang direksyon ng pintuan ng paaralan. Lin, magandang mukha, pakiusap. Kumain ka naman sa akin ngayong gabi. Sasabihin ko sa iyo kung paano punan ang butas na iyon. Tumingin si Lin Chengxin sa akin. May komplikadong ekspresyon. Sa huli, nagmuso siya at tumango. CJ. Pero wala akong dalang cash. Ayos lang, hindi ako mapili sa pagkain. Pwede na yung malatang sa second floor ng kantina. Huwag kalimutan, 2 itlog ha. Kinabukasan, maaga akong hinanap ni Lin Chengxin. Yons! Salamat sa'yo. Pagkatapos kong umuwi kahapon, pinayuhan ko ang tatay ko. Naghanap siya agad ng tao para imbestigahan ang lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Lumabas na ang resulta. Tulad ng sinabi mo. Isa lang iyong malaking problema. Kung ilalagay ang 50 milyon doon, baka hindi kayanin ng tatay ko. Walang anuman, pareho lang tayong may kailangan. Tama nga pala, dahil hindi natuloy ang pagbili ng lupa. Kahit na naisalba ng tatay mo ang pera. Pero dahil sa biglaang pagsira ng kasunduan, nainis ang developer. Kalat na sa industriya na hindi tumutupad sa salita ang pamilya Lin. Nakatinggal lang ang pondo. Lahat ng makita ng tatay ko, parang panloloko na lang. Kailangan niya ng isang maaasahan at matatag na bagong proyekto para maibalik ang reputasyon niya. Nang marinig ko ito, lumiwanag ang aking mga mata. Talagang may nagdadala ng unan kapag inaanto. Sabihin mo sa tatay mo. Hindi lalampas ng 1 buwan. Bibigyan ko siya ng proyekto na 10 beses na mas maganda kaysa sa kanlurang lungsod. Pagdating ng panahon, makikipag-usap ang 2 kumpanya para sa kooperasyon. May nakabiglang ekspresyon siya. Ikaw. Kooperasyon. May kailangan akong gawin, aalis na ako. Hindi ko na masyadong ipinaliwanag.
Hindi na ako lumingon at umalis. Nakahulog na ang pain. Nahuli na ang isda. Ang natitira na lang ay ang paghihintay sa sandali ng pag-aani. Di nagtagal, nakarating ako sa kumpanya ng tatay. Pagpasok ko pa lang, sumakit na ang ulo ko. 2 hilera ng mga nakahubad na lalaki ang nakadapo sa mga baitang. Hawak ang kanilang mga lunchbox, sabik na sabik silang kumain. May mga tattoo sa braso, makintab sa langis. Kaliwa ay dragon, kanan ay tigre. Sa gitna, may Mickey Mouse pa. Ay naku, kumain na ba ang pamangkin? Malaki ang bato ng tiyuhin. Hindi ko siya pinansin. Diretso akong pumasok sa lobby at front desk. Yung receptionist na may dilaw na buhok, nakataas ang paa sa mesa, nanginginig ang binti habang kumakain ng buto ng pakwan. Nagkalat ang balat ng pakwan na parang niebe sa sahig. Mula sa itaas, naririnig ang tunog ng mahjong na binabagsak sa mesa at malalakas na sigaw. Buong kumpanya, puno ng usok at gulo. Bigla kong sinipa ang pinto ng conference room. Sa gitna ng usok, 7 o 8 malalaking lalaki na walang damit sa itaas ay nakapaligid sa mesa ng mahjong. Ang mga sigaw ay biglang huminto. Ang lalaking may peklat sa mukha sa pangunahing upuan ay nakakita ng dumarating. Ang mga mura ay naipit sa lalamunan. Hindi ko siya pinansin. Diretso akong lumakad papunta sa mesa ng mahjong. Hinawakan ko ang gilid ng mesa at biglang itinaas. Nagkalat ang mesa. Nagtalsikan ang mahjong. May isang tao na nagalit at gustong sumugod. Sobrang hindi na ito makatarungan. Lumakad ako ng isang hakbang pasulong. Kinuha ang kopya ng tseke na 3 milyong yuan. Pinalo ito sa upuan. Nag-init ang ulo. May kapital ako. Buksan mo ang mga mata at tingnan ng mabuti. Lumapit ang may peklat na mukha para tumingin. Nakatitig ng mabuti. 300,000. Totoo ba to? Ang iba ay humihingal sa gulat. Umisi ako at tiningnan sila. Walang sugat, walang dugo. Isang araw, kumikita ng 3 milyon. Kayo naman. Nagmamadyong lang para sa ilang daang piso, nagdadala pa ng kutsilyo. Magbihis kayong lahat. Simula ngayon. Ito ay kumpanya. Hindi ito Liangshan. Ayaw gawin. Labas ka na. Umuwi ka na at kunin ang sahod mo. Walang gumagalaw. Sino ang ayaw maghugas? Sa mga sandaling iyon, may narinig na ubo sa pintuan. Pumasok ang ama na nakasuot ng buong suit at leather shoes. Sumigaw ng isang beses. Hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ng binata? Magsuot na kayo ng damit, bilisan ninyo. Mas epektibo ang sigaw ng ama kaysa sa utos ng emperador. Biglang nagkagulo sa loob ng bahay. Nagkakagulo ang mga lalaki. Baligtad ang mga manggas ng damit. Mali ang pagkakalagay ng mga butones. Isang nakakatawang eksena. Pagkatapos ay seryosong sinabi ng ama. Simula ngayon. Formal nang magbabago ang aming kumpanya. Sa susunod, sino mang magpakita ng totoo na walang damit. Agad kong papakinisin gamit ang papel de liha. Kapatid, ano na ang itatawag sa'yo? Huwag mo nang tawaging kapatid ako. Yan ang tawag ng mga gangster. Simula ngayon, tawagin mo akong chairman. Tawagin si Young Master na general manager. Tandaan ninyo, ha? At mula ngayon, ang mga bagay sa kumpanya ay si Young Master ang magdedesisyon. May reklamo ba kayo? Simula ngayon, makikinig lang kayo sa chairman at general manager. Hindi ako natawa, ang pagsunod ng mga lobo na ito ay panlabas lang. Kalahating oras pagkatapos ng pulong. Lahat ng mga supervisor sa aking opisina. 1,000 ang kaltas sa bawat minutong pagkalit. Pagkatapos kong sabihin iyon, lumingon ako at umalis. May matinding presensya. Nagsipag-alis ang mga tao. Sa anino ng sulok, ang salamin na may gintong frame ay kumikislap ng malamig na liwanag. Pangulo ng pananalapi. Si Zhang An ay nakatingin sa aking likuran. May malamig na ngiti sa kanyang labi. Pangkalahatang tagapamahala. Bagong salta pa lang. Gusto na ring makuha ang bahagi ng cake. Ang apelyido ng kumpanya ay yun. Ngunit hindi tiyak ang pera. Halos wala ng tao sa conference room. Ang ama ko ay pinalilibutan ng mga matatandang kaibigan niya. Papunta na sila sa kantina para mag-inspeksyon. Maingay nilang sinasabi na magdadagdag sila ng manok para sa lahat. Hindi ako gumalaw, mag-isa akong nakaupo sa malapad na upuan ng general manager. Tahimik na umiikot ang panulat sa kamay ko. Ang mga mata ko sa likod ng salamin ay nakatitig sa kalahating bukas na pinto. Naghihintay ako sa taong sa nakaraang buhay ay nagpakulong sa tatay ko. Ang mabuting tiyuhin na nagdulot ng pagkawasak sa aking pamilya. Talagang hindi umabot ng kalahating minuto. Pumasok si Zhang An, na may nakabiting ngiti sa kanyang mukha. Ang CFA ng Jianqing Security. Dating strategist niyon po Chayan. Abala ang batang may-ari. Yung kaninang eksena. Pati ang tatay mo na pahanga mo na. Matagal na sanang naipasa sa iyo ang kumpanya. May pag-asa na ring maging public ang kumpanya. Sobra ka namang purihin, Tito Zhang. Narinig ko kinuha raw ng binata ang 3 milyon mula sa pamilya Zhu. Sa panahon ngayon, ang pera kapag nakatingga lang sa account, nalulugi lang. Ang bilis pa naman ng inflation ngayon. Naubos na ang yaman. Mayroon akong isang high-tech na pondo mula sa ibang bansa.
20% taunang kita, garantisadong kapital at interes. Gumamit ng mga personal na koneksyon para makakuha ng panloob na pwesto. Mag-invest ng 3 milyong piso. Kikita ng 600,000 piso na interes bawat taon. Mas mabuti pa ito kaysa sa alagaan ang mga walang modo. Tinututukan ko ang English na wiki at mga magagarang chart. Nakangiti sa loob. Pondo mula sa ibang bansa. Mukhang account para sa money laundering ito. Noong nakaraang buhay, ginamit ni Zhang An ang trick na ito para nakawin ang 5 milyong kumpanya na nagdulot ng pagkawasak sa pamilya ko. Kaya nagkunwari akong nagulat. 20%. 2% lang ang ibinibigay ng bangko, di ba? Mas lalo pang sumilay ang ngiti ni Zhang An. Kumuha siya ng financial approval form at nagsabi, ito ay mula sa binata. Hindi naghihintay ang pagkakataon. Pirmahan mo na. Ihahatid ang pera bukas. Makikita na ang balik na pera sa susunod na buwan. Umiti ako ng taos puso. Tiyo Zhang, ikaw ang kapatid ng aking ama. Maliban sa kanya, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Tiyo, nakita kitang lumaki. Maaari mo pa akong lokohin. Mabilis, pirmahan mo na, mawawala na ang pagkakataon ngayon. Kumuha ako ng ballpen at nagmamadaling pumirma. Ikaw ang may ganap na pananagutan dito. Huwag mong sabihin kay Papa. Hinihintay ko ang hati sa kita. Si Zhang An ay kumuha na ng order. Nanginginig ang kamay, natumba ang upuan pero hindi itinayo. Magaan ang hakbang, mabilis lumabas ng pinto. Swerte talaga ng tatay mo na may anak siyang katulad mo, Ginoo. Pagkasabi noon, nawala na ang anino niya. Nawala na rin ang ngiti sa mukha ko. Buksan ang drawer. Pindutin ang stop button ng recorder. Swerte. Uncle Zhang. Itong swerte, gusto mo ba? Tumayo sa harap ng bintana. Pinanood ko siyang nagmamadaling lumabas ng gate gamit ang kanyang second-hand na Honda. Bahagyang umiti ang labi ko ng malupit. Nakaayos na ang daan. Malalim na ang hukay. Sige, mas maganda kung masakim ka. Kung hindi ka sakim, paano kita mapapakain ng pagkaing pangkulungan habang buhay? Hindi magtatagal sa opisina ng general manager. Hinipo ko ang mga guhit ng leather na upuan. May kumatok sa pinto. Sumilit si Wang Ye sa loob. Pinsan, boss yun. Habang iniikot ko ang upuan, ibinato ko ang isang bank card. Uncle Wang Ye, gumanap ka bilang madaldal. Mamaya, paglabas mo, kunyari nagkataon mong nakita si Zhang An. Sabihin mo na ito ang 5 milyong ifi na inipon ng matanda. Ang password ay 6 na 8. Hawak-hawak ni Wang Yi ang card at nakatitig lang. 5 milyon. Wala namang ganoon kalaking itinatagong pera si kuya. May utang pa nga siya sa akin na 200 sa sugal, hindi pa binabayaran. Hindi mahalaga kung meron o wala. Ang mahalaga, maniniwala ba si Zhang Anxin? Tandaan mo. Dapat magmukhang misteryoso. Palihim na ginagawa. Gawin mo siyang isipin na nadulas ka lang. Parang naiintindihan ni Prinsipe, parang hindi. Pero may isang magandang ugali siya masunurin. CJ, hindi ako marunong umarte na parang tanga. Pero magaling akong umarte na madaldal. Kinuha ni Wang Yi ang card. Lumiko ako at umalis. Tumingin ako sa nakasarang pinto. Inadjust ko ang aking salamin. Binuksan ko ang financial system sa computer. Ito ang sistema na pinagawa ko kagabi. Ito ang sistema na pinagawa ko kagabi. Ang interface ay napaka-advanced. Sa totoo lang, puno ito ng mga butas. Lalo na sa bahagi ng malalaking paglilipat ng pera. Sinasadya kong inalis ang is-edit verification ng chairman. Ito ang huling pader ng proteksyon. Naiwan na lamang ang isang financial director, nakaon na. Pinahintulutan ng financial director at Shield, nakaon na. Kailangan nang ipasok ni Zhang ang kanyang Shield. Ang 3 milyong ito kasama ang tinatawag na 5 milyong pondo para sa kabaong. Ay makakalipad sa loob ng 3 segundo patungong kabilang pampang. Iniwan sa iyo ni Tiyo Zhang. Binuksan din niya ang lock. Kung hindi ka papasok para kumuha ng kaunti. Sobrang sayang naman ang pagod ko. Sa pasilyo, umiikot si Wang Ye ng 3 beses. Sa wakas, nakita si Zhang An na may dalang briefcase. Umaawit habang lumalabas mula sa banyo. Biglang sumugod si Wang Ye. Hawakan mo siya sa lig. Lao Zhang. May maaasahang pondo sa ibang bansa ba? Nagliliwanag ang mga mata ni Zhang An. Siyempre, dapat meron. Kailangan mo ring mamuhunan. Si Wang Ye ay misteryosong naglabas ng bank card. 5 milyong piso na itinatago ng kuya niya. 305020. 305020 kamakailan ay gusto kong ilabas ito para sa pamumuhunan. 305020 password 6 na 8. Sinabi ng kuya na ibigay ko muna sa iyo ang card. Hintayin mo na lang na mag-isip siya at saka kanya papalitan. Tumingin si Zhang An sa card. Sa kanyang mga mata, hindi na ito card. Ito ay isang piraso ng mataba at malasa na braised na karne. 200.20 ito ay isang piraso ng mataba at malasa na braised na karne. Ito ay isang piraso ng mataba at malasa na braised na karne. 5 milyon dagdag ang naunang 3 milyon, 8 milyon. 200.20 tapusin ang transaksyong ito.
Tapusin ang transaksyong ito. Maaari siyang mamuhay ng masaya sa ibang bansa. Kinuha ni Zhang An ang card. Tremble ang mga kamay. Ako na ang mag-iingat para sa kuya. Hinding-hindi ito mawawala. May mga account pa akong hindi naayos sa opisina ng pananalapi. Kailangan ko munang magtrabaho Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zhang An at tumakbo. Ang mga hakbang ay tila mahina. Parang nakatapak sa bulak. Nilamon na ng kasakiman ang kanyang katinuan. Nakalimutan na niya pati ang pinaka-basic na beripikasyon. Hating gabi na at madilim ang buong gusali ng kumpanya. Tanging mula sa bintana ng accounting office ang mahina at bughaw na liwanag. Nakaupo ako sa itim na kotse sa ibaba ng gusali. Naka-on ang screen ng cellphone ko. Iyon ay live feed mula sa GE Night Vision Surveillance. Sa screen, si Zhang An ay abalang-abala sa kanyang ginagawa. Una yung 3 milyong paglilipat ng pera. Ilagay ang password para kumpirmahin. Mabilis gumalaw ang progress bar. 0%, 50%, 100% matagumpay ang paglilipat. Biglang nagtaas ng kamao si Zhang An. Tahimik siyang tumawa ng malakas. Kasunod nito, kinuha niya muli ang 8th card ng ama mula sa kabaong. Naghahanda na ilipat ang 5 milyong. Ipasok ang card at ilagay ang 6 na 8. Tingnan ang balanse. Sa susunod na segundo, ang ngiti sa mukha ni Zhang An ay nanigas. Nabigla si Gus. Mabilis niyang pinindot ang keyboard. Akala niya ay sira ang computer. Malinaw na ipinapakita sa screen na ang balanse ay 5,000 yuan. 5,000? Bakit 5,000 lang? Sa kisili, si Zhang An ay nakaupo ng lupaypay sa upuan. Hawak ang buhok niya. Halatang nagdududa sa buhay. Nang makita ko ito, pinatay ko ang screen. 5,000 yuan ay sapat na para hatulan ka ng pagtatangkang pagnanakaw. Pero yung 3 milyon ay talagang malubhang pag-aabuso sa tungkulin at pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Napakalaki ng halaga. Napakaseryosong sitwasyon. Zhang Shu, kailangan mong magdusa sa kulungan hanggang sa mamatay ka. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko. At tinawagan si Wang Ye. Ang boses ay tamad, na may kaunting kasiyahan na parang manonood ng palabas. Tito Wang Ye. Nahuli na ang isda. Tawagin ang ilang kapatid para pumunta sa Shengshi Huangchao nightclub. Ngayong gabi, ako ang taya. Ipinagdiriwang ang nalalapit na pag-aalis ng isang tumor sa ating kumpanya. Hindi magtatagal. Kami, isang grupo, ay dumating sa Shengshi Huangchao nightclub. Ang suot kong maayos na custom-made na suit. Kumpara sa mga nakapaligid na nakasuot ng makukulay na polo. At masisikip na pantalo ng mga gangster ay talagang naiiba. Para akong isang tagak sa gitna ng mga manok. Si Wang Ye ay nasa likod ko. Halos hindi sapat ang kanyang mga mata. Kaliwat kanan siyang tumitingin sa mga hita. Tumingin sa kanan si Dali. Halos tumulo na ang laway niya. Isara mo ang bibig mo. Ni hindi ako lumingon. Sabi ko ng malamig. Nakakahiya. Agad na tumahimik si Wang Ye. Tumindig ng tuwid at taas noo. Nagpanggap na malamig na bodyguard. Kakatok sa lobby. Isang matinding amoy ng pabango ang sumalubong. Oh, hindi ba't ikaw ang henyo ng yunda? Isang malambing na pang-aasar ang narinig. Isang babae ang bumaba mula sa ikalawang palapag. Naka-red na high-slit Cheongsam. Hawak niya ang isang suzhou embroidered na pamaypay. Nasa early 30s siya, tamang-tama sa edad ng kasibulan. Habang naglalakad siya, ang bewang niya ay kumikembot parang ahas sa tubig. Si Ate Hong ay kilalang-kilala sa lansangan ng Enhi bilang pinuno ng red powder. Siya rin ang may-ari ng sugalang ito. Noon, tinulungan siya ng tatay kong si Yun Puxian na maligtas sa gulo at maprotektahan mula sa bote ng alak. Ang ugnayang ito ay nanatili hanggang ngayon. Pinisil ko ang aking salamin. Magalang na tumango. Ang tawag na auntie ay nagpasiklab kay Hongji. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahang tinapik ang aking balikat gamit ang pang-adorno. Ang bango ay sumasalubong. Anong tinatawag na auntie? Tinawag na akong matanda. Tawagin mo akong ate. Si Hongji ay tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Bakit hindi ko ito napansin dati? May nakatagong ganitong yelo sa bahay ni Bro Chayan. Ang ganda ng kanyang anyo. Talagang gustong-gusto kong buksan at tingnan kung madilim ba sa loob. Si Wang Ye ay lumunok ng laway sa tabi. Itong babae. Engkanto. Sabi ni Hongji, nagbibiro siya. Hindi nagbago ang aking anyo. Pati na rin, inayos ko pa ang kanyang balabal. Walang pumapasok sa 3 kayamanan kung walang dahilan. Dumating ako ngayon para magtanong kay Hongji ng ilang bagay. Nag-spark ang mga mata ni Hongji. Inalis ang kanyang nakakatawang anyo. Ipinakita niya ang kanyang kamay. Pinalayas ang mga tao sa paligid. Pumunta sa I-888 na silid at ipagising ang bote ng Lafite na nakatago ng 10 taon. Napakaganda ng soundproofing ng I-888 na silid. Agad na nawala ang ingay mula sa labas. Tunay na leather sofa. Crystal na chandelier. Si Ate Hong mismo ang nagbuhos ng alak para sa akin. Ang mahahabang daliri niya ay bahagyang dumaan sa gilid ng baso. Sige, magsalita ka na, aking ginoo.
Ngayon, grabe mong pinahirapan ang pamilya Zhu. May oras ka pa para maglibang dito sa akin. Talagang mabilis ang balita. Ang nangyari kaninang umaga, kumalat na sa buong lungsod ng linhaing ngayong gabi. Uminom ako ng isang lagok ng pulang alak. Ano ang nangyayari sa pamilya Zhu? Umorder si Hongji ng isang manipis na sigarilyo para sa mga babae. Nandyan pa rin ang matandang fox na si Zhu Fosheng na nag-ipon ng pera. Wala akong panahon para sa iyo ngayon. Pero si Zhu Hai, ang batang, nagmamadali na. Nakarinig ng balita ang mga babae sa ilalim ko. Naglabas si Zhu Hai ng pabuya sa kalsada. 500,000 para bilhin ang iyong binti. Nanginig ang baso sa kamay ni Wang Ye. Nagtalsik ang alak sa kanyang pantalon. Ang gunggong na ito ay naglalaro ng mga liko. Ngunit ako ay natawa. Ipinapagalaw ko ang baso ng pulang alak. Tumingin sa pulang likido, na bumubuo ng magandang kurba sa dingding ng baso. 500,000. Ang mga binti ko ay hindi gaanong mahalaga. May bahid ng pang-uyam sa tono. At may kaunting hindi pagkasatisfied. Nagtaka si Hongji. Dapat ba talagang matakot ang isang normal na tao sa ganitong balita? Sa pinakamababa, dapat ay kabahan siya. Bakit parang hindi pa rin siya kontento sa mababang presyo? Hindi kaunti. Iyan ay 500,000. Sapat na para makabili ng isang bahay sa timog ng lungsod. Ilang mga takas ang nakatingin sa perang ito. Mag-ingat ka kapag lumalabas, Young Master. Ibinaba ko ang baso ng alak. Ang salamin ay tumama sa marmol na mesa. Lumabas ng isang malinaw na tunog. Nakliin ako sa sofa. Magkasalungat ang mga kamay. Malamig ang aking tingin. Hongji, tulungan mo akong iparating ito. Sabihin mo sa mga kapatid sa daan. Nag-alok si Zhu Hai ng 500,000 para sa aking binti. Iyon ay pagwawalang bahala sa akin, Yunse. Mag-aalok ako ng 1,000,000 para sa isang binti ni Zhu Hai. Nanginig ang kamay ni Hongji. Nahulog ang efi sa kipao. Nakapanganga siya sa akin. Tumingin siya sa akin na parang may nakitang halimaw. Seryoso ka? Kinuha ko ang aking tseke mula sa bulsa. Mabilis kong isinulat ang isang serye ng mga numero. Pinunit ito at inihagi sa mesa. Kasalukuyan. Itong 1,000,000 ay ilagay muna kay Hongji. Sino ang nagdala ng mga binti ni Zhu Hai? Ang perang ito ay para sa sinumang nagdala. Kung 2 ang binti na idadala, magdadagdag ako ng 1,000,000. Baliw. Ito ay tiyak na isang baliw. At isa siyang mayamang baliw. Tumingin si Hongji sa tseke, at naramdaman niyang tuyo ang kanyang lalamunan. Saan ba ito naging isang maginoo? Ito ay malinaw na isang mabangis na lobo na nakasuot ng suit. Sa pamamagitan ng karahasan laban sa karahasan at ang karahasan ng pera. Humigop si Hongji ng malalim na hangin, at inilagay ang tseke sa kanyang dibdib. CJ, ang salitang ito ay magiging usap-usapan sa bawat sulok ng Lehigh City ngayong gabi. Si Zhu Hai, ang batang iyon, ay matutulog na may mga mata na bukas mula ngayon. Tama iyon. Kung may solusyon sa problema gamit ang pera, bakit pa tayo magpupursige? Sa mga sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas ng pinto. Parang tunog ng bote ng serbesa na bumabagsak sa pader. Kasunod nito, ay isang sigaw ng babae at mga mura ng lalaki. Anong masama sa pag-inom ng alak kasama ako? Bakit ka nagpapakamataas? Biglang kumunot ang noo ni Hongji. Isang matinding galit, ang sumabog mula sa napakaakit na babaeng ito. Sino nang may ganang gumawa ng gulo sa teritoryo ko? Bigla siyang tumayo. Kinuha ang walkie-talkie sa mesa. Nasaan na ang mga gwardya? Tumayo rin ako. Inayos ang aking walang kulubot na suit. May nakakalokong ngiti sa aking labi. Mukhang hindi tahimik ang gabi ni Hongji. Lumabas ka at tingnan mo kung sino ang nagwawala dyan. Pagkalabas ko pa lang sa pintuan, kasabay ng isang malakas na tunog, isang binatang nakamurang jacket, ay malakas na bumangga ang likod sa pader, at gumanti gamit ang puwersa. Isang matinding sipa ang pinakawalan niya, at ang nangungunang siga ay napasigaw sa sakit. Ang mga binti ay nagpakita ng kakaibang pagkakurba. Napaka-eksakto. Ngunit ang batang ito ay tao lamang. 8 tao ang umaatake sa kanya. Lahat sila ay may dalang bakal at bote ng alak. Ang kalbo ay lumagok ng dugong laway. Sabay-sabay natin siyang tapusin. Huwag makialam sa mga bagay na hindi mo alam. Hindi man lang nagtanong kung kanino ito nakatingin. Nakatayo ako sa anino ng eskinita. Sa liwanag ng dilaw na ilaw ng kalsada. Sa wakas ay nakita ko na ang mukha. Biglang huminto ang tibok ng puso ko. Isang komplikadong emosyon ang biglang sumiklab sa puso ko. Liu Chengfeng. Siya ang magiging alamat na leader ng Criminal Investigation Team ng Lehigh City. Tinatawag siyang Liu Yanwang. 100% ang rate ng pagresolba ng kaso. Kahit na ang mga takas sa ilalim ng lupa, o mga salot sa sariling hanay, nanginginig sila sa pagdinig sa kanyang pangalan. Walang sinuman ang magtatangkang mang-istorbo. Noong nakaraan, pagkatapos makulong ang tatay ko, lahat ay iniiwasan ako na parang ahas at alakdan. Tanging si Opisyal Liu lang, ang naglakas loob na harapin ang matinding pressure mula sa itaas, at nalaman ang bahagi ng katotohanan sa kaso noon. Kahit hindi niya natulungan ang tatay ko na mapawalang sala sa huli,
Ibinigay niya ang lahat para mailigtas ang buhay ko. Noong ako'y tinutugis at kinamumuhian ng lahat. At nalulugmok sa dilim na wala akong nakikitang pag-asa. Siya lang ang naging liwanag sa buhay ko. Pero ang Liu Chengfeng na yon ay hindi pa yung kinatatakutang super detective. Isa lang siyang pulis na suspendido at iniimbestigahan. Ang away ngayong gabi, malamang ay dahil lang sa nakita niyang mali. At hindi siya nag-atubiling tumulong. Para lang mailabas ang sama ng loob niya. Kahit si Ate Hong ay napakunot ang noo. Ipinapagalaw ang fan na may embroidery sa kamay. Puno ng hindi pagkasatisfied ang mukha. Ang mga batang ito ay lalong nawawala ng disiplina. Masyado silang matapang na manghimasok sa aking likod na eskinita. Akala nila ay madali akong maloko, si Hongji. Hindi na kailangan ng seguridad. Walang dahilan para magdala ng malaking tao sa ganitong maliit na bagay. Pagkatapos kong magsalita, tumingin ako kay Wang Ye. May misteryosong ngiti sa kanyang labi. Si Tito Wang Ye, ikaw na ang bahala. Esan. 2 minuto at kalahati. Sa likod ng eskinita, nakahandusay ang mga siga na umuungol sa sakit. Sunod-sunod ang mga daing. Umuugong sa buong eskinita. Magulo ang buong paligid. Lumapit ako kay Liu Chengfeng, na may ngiti sa aking mukha, at inabot ko siya. Magaling ang kapatid. Isa siyang bihasang tao. Ngunit bigla niyang inalis ang aking kamay, at itinuro ang mga nakahiga sa lupa, na puno ng paghamak at pagdiriin. Pagsasama-sama sa labanan na nagdulot ng pinsala. Nakalabag na sa batas. Kung nandito pa ako sa opisina, ngayon pa lang ay isasama ko kayong lahat sa kulungan. Ngunit huwag kayong masyadong magyabang. Darating ang panahon na haharapin ninyo ang batas.